Welcome back mga sir. Ito may dalawang 300 watt solar light tayong i-repair. Maliit lang siya. Tapos ang mahirap nito, kailangan to ng heater o di kaya mainit na tubig dahil nakalubog po ng kunti ang kanyang glass dito sa kanyang plastic casing. Ito po yung isa, nabuksan ko na at ang sira nito ay ang kanyang hinang lang doon sa kanyang positive side sa kanyang solar panel. China-charge ko pa ngayon. At ito mga sir, nagpakulo tayo ng tubig dito sa heater para yon ang ating gagamitin para matanggal natin itong kanyang glass. So gamit lang tayo ng maliit na langgana para dito natin ilulubog mamaya itong solar light na to. So magbutas lang tayo dito sa kanyang likod sa ibaba na bahagi para kung pasukin man siya ng tubig, hindi makaapekto sa loob. Gamit lang tayo ng panikwat mamaya o di kaya maliit na Phillips screw. Sa ibang model mga sir ay pantay lang po ang kanyang glass sa kanyang plastic casing, pero ito, iba ito dahil nakalubog ng mga 3mm ang kanyang glass mula sa kanyang plastic casing, kaya mahirap to sikwatin ng plastic or mga ID card. So, kailangan natin tong ilubog para initin at lumambot ang kanyang pandikit na magsiserve na rin as gasket para hindi ito pasukin ng tubig. Naka IP67 po ito sir, ang solar light na to. Kaya weatherproof po siya. Pwede sa outdoor, pwede rin sa indoor. So, mga 5 minutes lang, pwede na siguro to. After 5 minutes, try natin tong tusukin sa ating inihandang panikwat kung lumambot na ba ang kanyang pandikit. So ito ang ating binutasan kanina. Dito lang natin tutusok ang ating bakal. Yun! Lumambot na nga siya mga sir. Madali lang nating na kuha ang kanyang salamin. So safe na safe ang ating salamin, hindi po siya nababasag. Itong kulay puti mga sir, ito po ang kanyang reflector. So ingatan natin yan na hindi mayupi or kaya mapunit dahil isa din yan sa nagpapalakas ng kanyang ilaw. So ito po ang kanyang wiring sa loob, wala namang putol. Try natin ngayong sukatan ang kanyang battery. Yun, mayroon pa siyang 2.6 volt. Ito kasing board nito mga sir ay mayroon po siyang built-in na VMS. Kaya hindi masyadong na-drain ang kanyang battery. So kapag bumaba ng 2.6 ang kanyang voltahe ay kusang ika-cut off ni BMS ang kanyang load para hindi na ma-over-discharge ang kanyang battery. Kanina off cam mga sir ay chinicheck ko na itong kanyang wire at connector. Dito lang pala ang sira nito. Dito sa positive, wala siyang continuity. Ang kanyang negative lang ang meron. So ito ang kanyang positive, wala siyang beep. So meaning, putol po ang isang line or di kaya dito mismo sa kanyang connector ang pinakasira. Dito sa kanyang board mga sir, kung magtanggal kayo ng mga wirings dito ay hindi naman kayo wawala sa connection dahil bawat wires po nito mga sir ay may label or may sign. So itong S positive at S negative ay yun yung wirings para sa solar panel at ang B plus at B minus ito po yung galing sa ating battery. Ang importante lang dyan ay ang kanyang polarity, bawal magkabaliktad. So nakailang check na ako, ito talaga ang salarin. Putulin na lang natin to at gawa ng paraan. Ito kasing kanyang male at female connector mga sir ay wala ng continuity doon sa kanyang female, kaya direct na lang natin. Ito ang wires galing sa solar panel. So binuhol ko na yan para hindi basta-bastang mabunot at ihihinang ko dito sa board. Positive and negative lang naman at ang polarity ay kailangan in order. Ito na mga sir, na-plaster ko na ang ating board at battery.
Ngayon ay i-reassemble na natin ulit itong ating solar light. Pero bago niyan ay linisin muna natin itong kanyang mga dating pandikit. Itong parang sealant na kulay itim para hindi siya abala mamaya kung mag-reapply na tayo ng panibagong pandikit. Mas maganda mga sir kung mayroon kayong silicone sealant, yung sealant na ginagamit sa mga glass installer, yun yung maganda dahil matibay yun. Pero kung wala kayo noon, pwede lang naman yung stick glue. Gamitan nyo lang ng glue gun tapos tira nyo dito para dumikit siya. So ito na mga sir, na alis ko na ang kanyang dating pandikit. Mamaya ay i-install na natin to gamit ang ating stick glue. So itong kanyang reflector mga sir, wag niyong kalimutan dahil ito po ang nagpapalakas ng kanyang ilaw or para matapo ng malayo-layo ang kanyang liwanag. So ito na mga sir, gumamit lang tayo ng stick glue gamit ang isang glue gun. So lagyan lang natin ng medyo makapal para hindi makapasok ang tubig ulan, lalo na pag andun ito sa labas i-install. So habang mainit pa ang ating stick glue nga ina-apply mga sir, ay kailangan i-takip natin or i-install ang ating glass para dumikit siya ng husto at ilapat lang natin gamit ang ating mga daliri. So ito, after 15 minutes, dikit na to. Pwede na tong ibalik ni Tomer. At ito na mga sir, blinking na po ang kanyang LED indicator na nag-serve as charging indicator gamit itong kanyang solar panel. So ngayon, since wala tayong remote control, bunutin natin to para umilaw siya. Yan, umilaw po siya. Tapos balik natin para mamatay po siya. May built-in photo sensor kasi ito mga sir, kaya automatic siyang magsisindi kung wala ng araw. So siyempre, lagyan natin ng stick glue yung ating binutasan kanina. Ngayon ay final testing tayo mga sir. Ito na ang ating mga solar light na ni-repair. Charging na po siya dahil medyo mabuti na ngayon ang sikat ng araw. Ito po rin ang isa, charging na rin. So since wala tayong remote control andon sa ating customer, ititesting natin siya sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang solar panel. Yan, umilaw po siya. Ito namang isa, try din nating takpan. Yan, umilaw na po siya pero hindi lang po halata dahil against the light or maliwanag kasi dito. Yun. So hanggang dito na lang po mga sir. This has been your 59 TV. Thank you.